All the time. And all the time. That's true. Para po sa ating opening verse, awit chapter 141 verse 8. Di ako hihinto sa aking pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais, huwag mong itutulot, buhay ko'y mapabatid. Magsinayo po tayong lahat para sa ating opening prayer. Lord, on this blessed Sunday, we come before you with hearts open to your grace and love. Thank you for bringing us together as one family in faith to honor and worship you. As we begin, still our minds, calm our hearts, and prepare our souls to receive you. May your word today inspire us, and may the Holy Spirit strengthen us to live out your will with love and mercy in the week ahead. We ask this through Christ our Lord. Amen. Magandang umaga po sa lahat. God is good. All the time. And all the time. That's true. Sabi sa Romans 8:28, and we all know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. It reminds us that even when things seem chaotic and pointless, God is still in control and working everything out for our ultimate good. Kaya sabay-sabay nating awitin ang Trading My Sorrows. Sabi sa Psalms 106:1, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Let us find joy in the midst of trials, knowing that He is working all things for our good. Let us count our blessings, big and small, and acknowledge His hand in every aspect of our life. Let us sing 10,000 reasons. Oh, my soul,
sing a song again. Whatever may pass and whatever lies before me, then we be singing when the evening comes. And bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. We stand out on this road to end. Your name is great and Your heart is kind. Through all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Let's pray. Salamat po sa pagbawa at pagkakas, buhay at kalakasan ng pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat din po ng kanyang ginabayan sa pagkapalang dito ngayon. Nawa kayo po ang ginabayan sa bawat isa sa amin at magbigay po sa inyong bigyan po ng guidance sa pagkapagdala po ng mensahe para sa amin ngayon. Kaya po patuloy na mag-bless sa amin ang araw. Just we pray. Amen. Para po sa ating responsive reading, basahin ang Philippians chapter 2, verse 16 to 18. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Kung ang buhay ko ay ubos bilang hantod para sa inyong paglilingkod at parang pataya sa Diyos. Kayo
susunod, igalak sa iyo. Sabay-sabay po tayo. Kaya Kaya magalaki kayo kayo at at pagdito niyo ako ng inyong kagalakan. Ay pumawit muli sa Panginoon. Pwede po natin ang proud and very proud. From you today, from you many crowns they sing. From you many crowns, the love our one souls are crowning and we are changed. Oh, we'll see by its soul. Awake my soul and sing of He who died for me, and hail us thy majesty for all eternity. Crowning the Lord of life, who taught order way, and rose victorious in the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and leaves that death may die. Crowning the Lord of God, behold, He stands inside. His chosen praising all the earth, in beauty glorified. Oh, angels in the sky, and fully bear the sign. The darkness their burning light, of mystery so God. Crowning the Lord of His, the fourth day of time. Creator of the rolling space, maker is of God, of healing Jesus' name. For thou hast died for me, thy grace shall never, never fail throughout eternity. For our call to worship, 1 Peter chapter 1 verse 9. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Okay, tayo po ay muling manalangin sa ating pong Panginoon. Sa muling o Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga ganito na iyong kaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at lakas na gantay mo. At ikip, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa lahat ng aming karamdaman.
Maraming salamat, Panginoon, at kami ay iyong ginising upang patuloy na ikaw ay pagkukuran sa umagang ito. Pinupuri ka po namin sa pagkat ikaw ang Diyos ng aming buhay na nagbibigay ng isang magandang umaga, isang masiglang buhay na ngayon po ay naririto kami upang muling itaas sa iyong pangalan. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, Panginoon, na pinagkaloob mo sa aming Diyos. Kami po ay tumatalangin sa oras na ito, nalinisip mo po ang aming puso at isip, Panginoon, na naman magawa namin pagkukulang sa iyong mga kasalanan, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Iyo po kami, Panginoon, patawarin sa umaga nito. Malabati po, Diyos, ng aming puso ay makita mong malinis at naayon sa iyong kalooban, Panginoon, na handang makinig, handang magpaturo, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Nawa makita mo po ang aming puso na mayroong kabanalan at karapat-dapat, Panginoon, sa iyong banal na harapan sa umaga nito. Ipagpatawad mo po, Panginoon, ang aming nagawang mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Kami ay lubos, nagpapasalamat dahil kami ay iyong biniyayaan mo, Diyos, ng isang magandang panahon, kalakasan, kasiglahan, at higit sa lahat ay yung excitement namin, Panginoon, na makikita. I pray, Lord, na ang iyong banal na salita ang siyang mag-motivate sa amin sa umagang ito. Hinihiling po namin, Panginoon, na buksan mo ang aming puso at isip sa umagang ito, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy na tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at patuloy namin na isabuhay ang anumang amin po matutunan sa umagang ito. Nawa ay patuloy po kaming makapagpala spiritually sa aming pong pakikinig ay lalo kaming patuloy na lumakas at patuloy na makapaglingkod sa iyong hanggang sa iyong pagdating. So umagang ito, Panginoon, hinihiling namin na kami ay iyong samahan, maging ang iyong kapaglingkod, Panginoon, ay bigyan mo ng karunungan upang patuloy na ibahagi ng may kabanalan at may kaayusan ng mga salita. Kami po ay walang sapat na kaalaman, kaya sa umagang ito, Panginoon, kami umaasa sa iyong karunungan na ibibigay sa amin, maging sa amin sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time, God. God is good. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sa ating pong mga buhay at tayo po ay narinito upang magpatuloy, no? Natunghayan ang kanya pong kalooban sa bawat isa po sa atin, no? Na kung saan na tayo ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makatungo dito sa Kalibay Sambahan ng maayos, matiwasay, at may kagalakan na kung saan ito po ay isang patunay na ang ating Diyos na buhay ay sadyang napakabuti sa atin. Na kung saan ang lahat ng biyaya at kalakasan ay kanyang pinagkakaloob sa atin upang patuloy nating magamit sa araw-araw na ating buong pamumuhay. At ngayon po ay panahon ng pagpapahinga, no? Pagpapahinga sa presensya ng Diyos. Nasa buong isang linggo, tayo po ay naghanap buhay. Tayo ay nagsumikap para sa ating mga pamilya. At kaya sa umagang ito ay tayo po ay biniyayaan din ng Diyos ng pagkakataon sa umagang ito. So ang ating pong mensahe ay mayroon pong pangangkat. So ito po yung makakatulong sa atin doon sa mga lalo doon sa mga bago. Born again ka na ba? So isa po yan sa mga tanong na dapat nating alamin. O, ito po ay dito rin natin malalaman kung talagang tayo ay na-born again. At ano ba ang ibig sabihin ng born again? Ito ba ay isang bagong relihiyon na dapat aniban ng isang tao? O ito ba ay relasyon sa Diyos na dapat matagpuan ng isang tao? So napakaganda po yung ating topic, no? Na kung saan ay ito po yung magbubukas ng ating kaalaman, ng ating kaisipan, na ako ba talaga ay na-born again? So, tayo pong lahat ay sa madaling tumayo at ating pong tingnan ang nakasulat dito sa John chapter 3, verse 3. At nang sa ganun po
ay patuloy po nating malaman, no, kung ano ba talaga ang kahulugan ng salitang born again. Kasi minsan ay hindi mo malinaw sa atin ito, no, na ano ba ang ibig sabihin ng born again. Ito ba ay karamihan ay ang alam nila ito ay isang relihiyon, no? Kaya ito po ay napakaganda. So sabi po sa John 3:3 sa English, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So pwede na po tayong makaupo. Sa Tagalog ay akin po itong babasahin. Sumagot si Jesus, kung katandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi na makikita ang paghahari ng Diyos. So dito po mga kapatid ay malinaw na makikita natin, ang sabi ko ng translation sa English ay except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ibig sabihin, kinakailangan kong ma-born again yung isang tao upang makita niya ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ito po ang nakasulat, no, na habang ang tao ay hindi na po born again, ay hindi na makikita ang kaharian ng Diyos. So ano ba itong born again? Maging si Nicodemus ay nalito dito. At atin pong ipagpapatuloy ang pagbabasa sa Tagalog. Tingnan mo natin, maging si Nicodemo ay nagtanong sa Lord. Kasi nalito siya, ano ba itong born again? No? Ano ba itong sinasabi ni Jesus? Sabi na dito, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, ito po yung tanong ni Nicodemo. So, paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? So, yun itong tanong na ito ni Nicodemo ay makikita natin na parang siya na ito. Sapagkat siya matanda na. Pero sinabi sa kanya ni Jesus na dapat ikaw ay ma-born again. Kaya sabi ni Nicodemo, ano yun? Paano yun? Kaya tinanong niya si Jesus. So, sabi niya, paano pa bang makakapasok sa tiyan ng kanyang ina para isilang na muli? Tanong ni Nicodemo. Ito po yung sagot ni Jesus. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay sa Espiritu. So ibig sabihin niya ang meaning ng born again is yung mga taong ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yun po yung sagot ni Jesus kay Nicodemo. Hindi mo na kailangan pumasok pa sa loob ng tiyan sapagkat ang pagiging born again is spiritual na kapanganakan. Tingnan po natin sa ating pong mga main points. So ito po yung introduction muna po tayo. Pakibalik si Sir, ayan mo. Ang born again ay hindi physical na kapanganakan, kundi spiritual rebirth. So, malinaw na sinasabi ng Bible na ang pagiging isang born again ay kapanganakan spiritual o spiritual rebirth, na ibig sabihin na binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay spiritual sa pamamagitan ni Jesucristo o ni Jesus Christ. So yun po yung meaning ng born again. So tayo po ay ipinanganak o nagkaroon po tayo ng rebirth o spiritual rebirth. So hindi po physical yung kapanganakan ng pagiging isang born again. Sabi nga doon, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Malinaw mga kapatid na yung pagiging born again natin is sa born again ay bilang spiritual, kapanganakan spiritual, na kung saan sa pamamagitan ni Jesus Christ ay nagkaroon tayo ng isang bagong buhay at isang transformation. Kaya sabi po dito, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So hindi na makikita ang pag-aari ng Diyos, hindi na mararanasan sa kanyang buhay ang pag-aari ng Diyos kung hindi siya maipapanganak na muli sa pamamagitan ng spiritual na kapanganakan.
Nakita niyo ba doon sa passage na binasa natin, even si Nicodemus ay nagtaka, paano ba akong makakapasok sa tiyan ng aming magulang? Eh ako'y matanda na. So ipinaliwanag sa kanya ni Jesus Christ na ang pagiging isang born again ay hindi sa pamamagitan ng laman. So sige ba, ipiratso po natin. So sa number one point natin, sa major point, bakit kailangan maging born again ang isang tao? O bakit kailangan maging born again? Sabi dito, lahat ng tao ay makasalanan at spiritually dead. Kailangan natin ng new life mula sa Diyos. Nakita namin, sinabi ko na spiritually dead. O patay tayo spiritual. Ibig sabihin, nung wala si Jesus Christ sa ating buhay, nung hindi pa natin siya tinatanggap bilang Panginoon natin at tagapagligtas, yun po yung reason kung bakit kahit ang basa mo ng Bible, is wala kang maunawaan kasi yung Bible ay para lamang doon sa mga bukas, ang spiritual na kalagayan. So, kailangan mag-born again sapagkat lahat ng tao ay makasalanan at spirituality, kailangan natin ng bagong buhay mula kay Jesucristo. At yun yung reason, bakit dati naman, even kahit hindi ka Christian, kahit hindi ka pa nag-born again, nagbabasa ka ng Bible, pero wala kang maunawaan, wala kang naiintindihan sa sinasabi ng Bible. Kasi spiritual din tayo. Walang kakayahan ng ating sarili na intindihin ang nasusulat sa Biblia sapagkat ang Bible is holy. So tayo ay namumuhay sa kasalanan, kaya kahit anong basa natin ng Bible, is wala tayong naiintindihan. Walang changes. So kailangan natin kailangan natin ng Diyos, kailangan natin si Jesus upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Sapagkat sabi po ng Romans 3:23 sa King James Version, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa Tagalog ay walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos sapagkat lahat po tayo ay makasalanan. Ay ang Diyos banal. So paano na makakaabot tayo sa pamantayan ng Diyos, tayo ay makasalanan. So sabi ng Ephesians 2:1, and ye have wicked who were dead and trespass and sin. So tayo po yung mga patay. Spiritually din tayo. Kaya, di ba, kahit anong basa natin ng Bible, parang wala siyang impact sa buhay natin. Minsan, nagiging parang alikabok na nga lang, pinalik-wag na yung Bible natin. Kasi wala tayong kakayahan na unawain kung ano yung nakasulat sa Bible dahil tayo spiritual din. Kaya kailangan mag-born again yung isang tao. And then sunod. So paano tayo nagiging born again? So ito po ang napakaganda. Intindihin po ninyo. Ang pagiging born again ay by grace through faith. Hindi dahil sa good works, religion o church with worship. Malinaw? Yung pagiging born again natin, mga kapatid, ay hindi ang pagiging born again natin ay by grace. Dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi dahil sa mga magagandang gawa natin, hindi dahil sa religion o pagpapamember sa isang church. Kaya hindi ibig sabihin, member ka ng San Pascual Christian Baptist kasi ang tawag sa born again. Mamaya madadaanan natin kung ano ba yung ebidensya na tayo talaga ay born again. So malinaw na po ba sa atin dito sa lahat na yung pagiging born again is hindi membership ng church, na yung pagiging born again, ang karamihan, ang alam natin is kapag born again is ay relihiyon yan, bagong relihiyon. Ano ba yung sabi sa inyo yung pastor ng born again para ipakita yung bagong relihiyon nila. So ang hindi nila alam, hindi po relihiyon ang ating pinapalaganap, kundi yung relasyon natin sa Panginoong Jesus bilang ikaw ay kanyang anak at siya ay ang iyong. So, kailangan natin po na malinawan ito, mga kapatid, na hindi sa pamamagitan ng pagiging mabait. Kasi kung mabait lang yung kasihan ng mga born again, may mga born again na sobrang mabait. Tama? Mayroong mga hindi naman born again, pero ang babait
again. Right? Amen? Amen. Amen. Di ba? Kung sa babaitan lamang, ang pasiyan, ang pagiging born again, marahil may mga born again ang babagsak dito. Kasi meron namang mga religyoso na sobrang mababait. Di ba? Sobrang matulungin. Minsan mas matulungin pa sila sa tinatawag na born again. So, kasi hindi natin alam ano ba yung pagiging born again. So, hindi po yan dahil sa mabuti ka, mabuti yung ginagawa mo, hindi tayo nalilinoso ka o hindi, lalong hindi, member ka ng isang samahan ng born again. Di po ba kanina lumabas sa atin sa Ephesians 2:8 hanggang 9, sinabi po dito, for by grace are you saved through faith, not of works. Yun po yung sabi ng Bible. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga mabubuting gawa. So kailangan magkaroon ng faith yung tao. Kailangan magkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos at hindi sa lahat dahil sa biyaya ng Diyos, nagkaroon tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasan na yun ay kaligtasan ng iyong kaluluwa na buhay ka pa lang, tiyak mo ng ikaw ay mapupunta sa langit. Yun ang pinakamaganda dito. Yun po ang pinakamagandang malaman natin na ang pagiging born again ay paraan para ang tao ay mapunta sa langit, hindi mga membership, hindi dahil sa reliyon, hindi dahil sa mabait, kundi dahil meron siyang relasyon sa Panginoon. At ang kaligtasan ito ay isahin sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa. Sapagkat kung mabutihan lang ng gawa, may mga tao na hindi born again, pero napakagaling yung kanilang gawa. Napakabait, na magandang ugali, maganda yung attitude. No? Ganun din yung born again, mabait. Yung tunay na born again, mabait din. So, halos walang pagkaiba. May kakaibahan lamang, magkakaroon lamang po yan ng pagkakaiba dahil yung tunay na born again ay mayroong tiyak na kaligtasan. Tanungin mo yung mga taong hindi born again, bagaman sila yung mabait, hindi nila alam na ligtas, pero ikaw, by grace, ikaw ay naligtas. So John 1:12, sabi doon, as many are received him, which were born of God. So sabi po ng John 1:12, ang sino mang tumanggap at kumilala sa Panginoon bilang tagapagligtas ay pagkakalooban niya ng karapatang mga maging anak ng Diyos. So, yung mga tao po na tumanggap, tunay na tumanggap, totally, na nag-surrender ng kanilang buhay sa Panginoon, yun po yung mga taong binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. At yun po yung tunay na tinatawag na born again. Next. Sa leadership, papel ni Jesus Christ. Ano yung kanyang papel? Si Jesus ang dahilan kung bakit possible o posible ang born again dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, may new life tayo. So, ano yung sinasabi doon? Mayroong isang bagong buhay na ikaw ay galing dati sa pagiging masama, dati galing ka sa pagiging religyoso, galing ka sa dating mayroong kabaitan. So, hindi pa rin po yung sapat para maabot natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Kinakailangan maborn again ka. At si Jesus Christ po ang magbibigay sa iyo ng isang bagong kapanganakan sa pamamagitan mo ng kamatayan niya doon sa cross at sa pamamagitan ko ng kanyang muling pagkabuhay. Siya po'y nabuhay upang bigyang pag-asa yung lahat na tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon po, sila ay mayroong bagong buhay. Ano po yung bagong buhay? Malayo na tayo doon sa dati. Malayo na tayo doon sa dati nating kalagayan na pinapamuhay natin yung kasalanan. Kasi noon, namumuhay tayo ayon sa kasalanan. Ipinapamuhay natin yung kasalanan. Pero ngayon na tayo po'y na born again, tayo ba ay nagkakasala pa rin? Tayo ba ay nagkakasala pa rin kahit na tayo mga born again? Yes. Yes. Amen! Hindi tayo perfecto. Tayo ay nagkakasala. Kaya kailangan natin si Jesus. Kailangan natin si Jesus kasi
Nagkakasala tayo araw-araw sa salita, isip at gawa. Kaya kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na born again ka na, hindi mo na kailangan si Jesus. Mas kailangan mo si Jesus upang ma-maintain mo ang iyong kamanalan. Mas kailangan mo ang salita ng Diyos upang makaiwas ka sa lahat ng kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay wala ng power sa atin, sapagkat tayo ay mayroong bagong buhay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sabi doon, at begotten us again unto life, the hope of by the resurrection of Jesus Christ. No, dahil po sa kanyang pagkabuhay na muli, nagkaroon po ng pag-asa yung lahat ng ganalig at sumampalataya sa Panginoon Diyos at tumanggap bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Yun yung papel po ni Jesus Christ, mga kapatid. Kaya kailangan natin na born again dahil yun po ay at bibigay sa atin ang isang bagong buhay o kalayaan sa gapos ng kasalanan. Kaya ano na ngayon yung magiging buhay ng isang born again? Una, tayo po ay tagatupad ng nasusulat sa Biblia. Hindi po tayo tagalabag kung tagatupad. Kaya sabi na sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. Kung mahal mo ako, sundin mo yung aking mga utos. So it means, mga kapatid, ang ating buhay ay dapat naka-align talaga kay Jesus Christ. At kung mahal natin si Jesus Christ, susundin natin yung mga nakasulat sa Biblia. Yung iyong buhay ngayon ay mayroon ng pamantayan na dating wala. Naintindihan po natin, wala tayong pamantayan nun, kundi yung ating sarili. Yung ating sarili yung nasusunod, yung sarili natin yung nagpapasya, yung sarili natin yung bahala. Lahat puro sarili mo nun. Pero kung tinanggap mo si Jesus Christ, nagkaroon ka ng isang bagong buhay at ngayon ang buhay mo dapat ay nakapaloob sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, mamumuhay yung isang born again sa kalooban ng Diyos. At hindi na doon sa dati niyang mamumuhay. Buksan po natin yung 2 Corinthians 5:17 kung ano po yung sinasabi, mga kapatid. 2 Corinthians 5:17. Kung kayo po ay ng mga Bible, sundan niyo po yung ating mga verses na binabasa. First Corinthians chapter 20. Yeah. So sabi po dito po ay malinaw na sinasabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, "Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, sila ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati bilang pagkatao sapagkat lahat ay binago na ng Diyos." So yun po, ang kagandahan kaya mayroon new life Kasi lahat ng dating nating pagkatao, lahat nung dati natin ay nakalipas na. So lahat ay binago na. Kaya tinawag tayo isa ng bagong nilalang kasi mayroong new life sa pamamagitan ni Jesus Christ. At ang buhay natin ngayon ay hindi na tayo yung nagpapasya, kundi si Jesus, kundi yung Bible na. Before tayo kumilos, before tayo gumalaw, before tayo mag-desisyon, anong sabi ng Proverbs? Commit to the Lord, whatever you do, and you will be succeed. Yun ang sabi ng Bible, mga kapatid. Lahat po ay ikonsulta natin sa Panginoon. Lahat ng plano natin, ipag-pray natin sa Lord. Yun po ang sabi ng Proverbs 16:3. Commit to the Lord, whatever you do, ano man yung gawin mo, ay pinakailangan i-consult mo kaya sa Panginoon, sapagkat ikaw po ay mayroon ng karapatan. Sapagkat ikaw ay mayroon ng relasyon sa Panginoon. Hindi relihiyon yung taglay mo ngayon, sapagkat ang relihiyon po ay base sa mga utos, base sa mga haka-haka, base sa mga kung ano man yung itinuturo na walang basihan sa Bible. Bagamat yan po ay mabuti rin. Hindi po yan masama ang pagiging relihiyoso, sapagkat yung pagiging relihiyoso po, yan po ay maganda rin ang karakter. Bakit hindi nga po sapat yan upang tayo ay papunta sa langit? Pinakailangan na ma-born again muna yung isang tao bago siya makapunta sa langit. Kailangan meron siyang pananampalataya, meron siyang bagong buhay. Ano po pagka sinabing bagong buhay, mga kapatid? Ito po ay
bagong buhay na na kay Kristo. Ang pamantayan ng buhay mo ay ang Panginoon. Kaya po tayo nag-church, kaya po tayo nandito, kasi hindi lang para umattend ng Sunday service, kundi narito tayo para matuto sa salita ng Diyos na magbubukas ng ating kaisipan at puso. Ngayon pala, ang ibig sabihin ng born again, akala ko hindi yun. Di ba? Next. Ito yung sabi dito, ito na po, ebidensya ng tunay na born again. So mayroon pong peke at mayroon tunay. Dito po muna tayo sa tunay. Ang born again ay may change life. Hindi perfect, pero may desire na sumunod sa Diyos at iwan ang kasalanan. Malinaw? Malinaw po ba mga kapatid ang meaning ng born again? Ang born again ay mayroong change life, mayroong bagong buhay. Hindi perfecto, pero may desire na sumunod sa Diyos at iwan ang kasalanan. Yun ang tunay na born again. Nagets natin? Amen. Ayan, yung mga dami sa kanina. If a man be in Christ, he is a new creature. A new creature. Bagong nilalang. Kaya tayo na born again, kaya tayo tinawag na born again, is meron tayong binagong buhay. Yun po yung tunay na born again. Kaya ang tunay na born again ay sumusunod. Hindi siya perfecto, pero may desire, may pangarap na sumunod sa Diyos. Hindi siya perfect. Ang pagiging born again, akala natin, ay born again yan, mga perfecto yan, mga praise the Lord yan. Diba, minsan, may mga persecution tayo madadaanan, ng mga born again, mga praise the Lord, mga perfect yan. Hindi yan nagkakasala. Pero ang tunay na born again, hindi man perfecto, pero desire. Sa kanyang buhay, dinidesire niya na sumunod sa salita ng Diyos. Sundin yung kung ano yung nakasulat. Mahalin ng Panginoon, isang buhay yung nakasulat. At higit sa lahat ay iwan ang kasalanan. Kasi, we cannot see the kingdom of God kung meron pang kasalanan dito sa puso natin. Kaya, alam niyo po mga kapatid, hindi natin pwedeng pigayin ng Diyos. Nasasabihin natin, personally, maayos ang bihis mo, born again, katingnan. Pero alam niyo po ba na hindi ito nakatingin si Jesus? Ang sabi ng Daniel, sa heart siya nakatingin. Kaya ang dapat na maayos talaga sa atin ay ang ating puso. Kahit na minsan yung ating damit is hindi bago, medyo gusot, kung ang puso natin ay pumupunta tayo sa simbahan para lumago, para alamin ang salita ng Diyos at nakikita ng Diyos yung puso natin na umiiwas sa kasalanan, yun po ang maganda sa harapan ng Panginoon. Okay lang, kahit hindi bago yung mga paulo mo. Church ka! Ano mong sabihin? Bumana yung ulo ko ay. Ang maganda dyan, bago lagi yung puso mo. Kasi ang sabi, ang born again ay may change life. Pero pagbabago sa buhay, hindi ka na tulad ng dati. Pumili tayo ng 3 seconds. Pikit tayo. Isipin mo kung ano ka dati. 3 seconds. 3, 2, 1. Ano ka dati? Ano yung unang pumasok sa isip mo? Huwag mo na sabihin. Diba? Pag inisip natin kahit 3 seconds, sino ba ako? Makikita mo agad kasalanan. Kasalanan agad yung makikita natin. Even tayo mismo, mga kapatid, kapag tinignan natin yung sarili, even tayo, masasabi natin na hindi talaga ako perfect. Pero ang kagandahan mga kapatid, hindi ka ma-perfect, pero meron ka namang perfect ng Diyos. Amen? Amen. Hindi ka perfect, pero mayroon kang perfect ng Diyos, kaya kailangan mo talaga ang Panginoon. Sabi niya, if any man be in Christ, be a new creature. So mayroong transformation yung tao. Ibig sabihin po ng transformation ay spiritually nag-transform tayo at kapag tayo nag-transform, makikita po sa buhay natin yan. Dapat wala na ang kasalanan. Dapat iniiwan natin yung kasalanan. Hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Nagkakasala man tayo, pero hindi na natin siya isinasabuhay.
Meron na tayong conviction na nagmumula sa banal na Espiritu, nagkasala ko, Lord. Meron na tayong pagkakataon na lumuhod at lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Dati wala, kala mo lang meron. Kala mo lang noon, kung wala kang relationship sa Panginoon, nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Sa totoo lang, sarado po ang pinto ng Panginoon sa mga prayers natin, yung mga sabi ng Isaiah. Yung mga panalangin natin parang tumatalpog lang. Kasi bakit? Dahil sa sin. Dahil sa kasalanan. Kaya akala ng marami, kapag mabuting tao, ayos na. Yun na, pwede nang makapunta sa langit. Ilan bang mabuting pwede mong gawin para mapunta ka sa langit? Ay ang turo ng Bible, accept si Jesus Christ. Kailangan mong maging born again. Alam niyo po si Nicodemo ay isang makasalanan. No? Sa Bible, yung buhay na hindi talaga kanais-nais, nandaraya, lahat nandun na sa kanya. Pero once, na natagpuan niya si Jesus, nagkita sila ni Jesus, ng Panginoong Jesus, sabi ng Panginoon, tandaan mo, maliban ang tao ay may panganak na muli, hindi niya makikita ang ngarian ng Diyos. Nalito itong si Nicodemo. Bakit? Ang pagkakaroon ng Nicodemo, kahit na nasa kasalanan siya, mabuti siya. Kaya sabi niya, paano yun? Matanda na ako. Paano pa akong naibabalik sa tiyan ng aking nanay? So, ang sabi ni Jesus Christ, kailangan mo may panganak na muli sa spiritual na kalagayan. At yun po yung nangyari sa atin. Pinanganak na tayo muli, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa Espiritu na ngayon ay narito tayo, meron na tayong pagkaunawa sa salita ng Diyos. At ibig yung salitang born again siguro, malinaw na sa iyo na yun ang ibig sabihin ng born again. Hindi perfecto, pero mayroon siyang desire na sumunod at iwan ang kasalanan. Hindi iiwan si Kristo, kundi ang iiwan mo ngayon ay yung kasalanan. Meron ka na nga ngayong bagong buhay na kaloob ng Panginoon. Sa John 1, sa 1 John, tignan po natin ang sinasabi ng 1 John 2:3. Kung may mga Bible po kayo, sundan niyo po para atin po mas lalo maintindihan yung atin pong tinadalakay ng mga kapatid. First John chapter 2 verse 3. Sabi dito, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So, kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, tiyak nakilala natin ang Diyos sa aming buhay. Sapagkat hindi natin talaga susundin si Jesus hanggang hindi natin siya nakikilala. So, kaya, dapat ay makilala muna natin ang Panginoon. At yan po ay ang Panginoon tinanggap mo bilang Panginoon na tagapagligtas na namatay doon sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Tayo po ay kanyang tinubos at tayo po ngayon ay mayroong tinatawag na change life, na mayroong desire na sumunod sa Panginoon na dati na may wala. Di ba? Dati ano ba tayo? Sabi ko nung pinakikit ko kayo ng 3 seconds. Di ba? Pag inisip, sino ba ako nun? Di ba? Ako si. Ang dami natin nagawa, hindi makatumilog sa Diyos. But, ang pinakamaganda dito, nung nabago pa, iniwan mo na ang kasalanan. Sino po kayo nung nabumuhay sa kasalanan? Si Amen. Alis na sila. Praise God. Ngayon din ako tayo nabumuhay sa kasalanan. Kasi doon talaga yung gusto ng Panginoon. Kaya sabi nga po, iiwan ang kasalanan. Kaya ang ibig sabihin nun, iiwan mo yung dati mong pagkatao. Lahat sa iyo ay nagbago na sa pamamagitan ni Jesus. Iiwan mo na yung pagiging magalitin, pagiging suplado, iiwan mo na yung mga pangit ng ugali, iiwan mo na yan, maging mabait ka na, sapagkat ikaw ay bago ng nilalang sa piling ng Diyos. Yun, yung mga kasalanan, yung sama ng loob, yung galit, alisin mo na yan sa puso mo, balikan mo yan ng salita ng Panginoon, isabuhay mo yung kanyang mga salita. Mahalin mo ang Diyos sa buhay mo. Kasi ang hirap bulag po sa kasalanan. Kung si Kristo ang nasa puso mo, kaya natin iulat naman.
kung buhay ang salita ng Diyos sa puso mo, kaya nating takasan yan. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo ba sinusubukan. Pero pag subukan mo yan, ang isang pagiging bagong nilalang mo ay makikita mo mismo sa buhay. Yun po yung ebidensya ng isang pagiging tunay na born again. Hindi siya perfect, but may desire. Next po. Next na ba yan? Yan, last, assurance ng kaligtasan. So, iniglala po natin, nakaraan ay inabot tayo ng alas 12 dahil po sa haba. So, sabi dito, ang born again is believer ay may kasiguraduhang eternal life kay Jesus Christ. So, ayun po, mayroong kasiguraduhang kaligtasan. So, ano mo yung sabi ng 1 John 5:12? He that hath the Son of life, that ye may know that we have eternal life. Yun po yung sabi ng Bible. Ang basahin po natin sa Tagalog, 1 John 5:12. Kung kayo po yung mga Bible, saan po natin mga kapatid? Ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. So ano po yung sinabi dito? Dalawang uri po ng tao yung nabanggit dito. Una ay ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ko, kung sino man yung tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon niya at sarili niya tagapagligtas ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi pinanahanan ng Diyos ay hindi makakaranas ng walang buhay na walang hanggan. Hindi makakaranas nito. No? Yung mga taong walang pagkilala sa Panginoon, walang relasyon sa Panginoon, ay hindi nila mararanasan yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kabilang sila sa mga parurusahan ng Diyos. At tayo naman na mga mananampalataya na pinapananahanan ni Jesus Christ, ipinapamuhay yung kanyang salita, nagsisikap na sumunod sa kanyang mga salita kahit mahirap ay ating isinasabuhay. So tayo po yung mayroong buhay na walang hanggan o eternal life. Kaya ito po ay isang kasiguruhan sapagkat ang Bible po ang nagsasabi, no, na pagkatapos po ng buhay natin dito sa lupa ay hindi pa po ito nagtatapos. No? Akala mo lang yun ay tapos na yung buhay natin. Kapag tayo yung namatay dito, so ano lang yung iniiwan natin dito? Yung katawan ng lupa natin is bubulok. Pero mayroon po tayong espiritu na siyang haharap sa Diyos. Kung tayo ba ay malapagdapan sa buhay na walang hanggan. Pero kung tiyak mo na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, wala kang dapat ipagkalala. Ang kailangan mo na ngayon ay ipamuhay ang salita ng Panginoon. Sige boss. Conclusion, ang born again ay spiritual warfare. Hindi naman po masabi. Nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ lamang na nagtulong ng bagong buhay, napatawaran ng kasalanan at katiyakan ng kaligtasan. So ito po yung maganda dito mga kapatid. No? Spiritual rebirth, yung pagiging born again. Pinanganak ka sa Espiritu. So malinaw na po sa atin mga kapatid na hindi po relihiyon ang mayroon tayo. No? Hindi membership. Kaya minsan, kung ang pananaw mo sa pagiging born again mo ngayon is member ka ng San Pascual Mission Baptist Church, ikaw ay nabautismuhan dito sa church, ikaw ay sumisimba linggo-linggo, pero wala kang new life, wala kang bagong buhay, hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, iyak na may problema ang iyong kalagayan bilang isang Panginoon. Kaya ito pong lesson natin ay napakalinaw sa inyo. Dapat nag-uusapan po natin dito is hindi ka lumipat ng relihiyon. Hindi relihiyon
ang pagiging born again. Ang born again is spiritual na kapanganakan. Hindi siya perfect pero nag-design na masunod ang kalooban ng Diyos. So, bilang katanungan sa atin, kamusta yung pagiging born again natin? Tayo ba ay talagang tunay na born again? O tayo ba ay nangangailangan pa ng masigit na kaseryosohan sa buhay? Itong pagiging isang born again, is seryoso po ito. Pinakailangan yung buhay natin, isurrender natin sa Diyos. Lord, ito yung buhay ko, gamitin mo ayon sa iyong kalooban. Kaya marami pong nagpipiling born again. No? Kasi, member sila na isang church, tatawagin na silang born again. Pero ang ebidensya, yung buhay mo mismo, ito na hirap. Kasi, ang tunay na born again, mayroong ebidensya, hindi papel, hindi salita, hindi kung ano, kundi mismo yung buhay mo ang katunayan na ikaw ay born again. Nararapat ba na ang born again ay mabuhay pa sa kasalanan? Kayo po ang makakasagot niyan. Nararapat ba na ang born again ay hindi nababago? Nararapat ba na tinatawag kang born again pero walang change yung life mo? Ganun ka pa rin? So kaya, ang pagiging born again mismo, ang buhay natin ang nagpapakita, ang nagpapatotoo na tayo ay talagang sa Diyos. No? Na tayo talaga ay hindi lang kaanig ng isang grupo, no? Na tayo lang ay hindi lang member ng SPCBC, kundi ikaw talaga ay tunay na born again. Kasi sa langit, mga kapatid, hindi ka tatanungin, anong church mo? Saan ka nabibilang? Saan ka naglipot na church? Sa SPCBC ba? Sa ganito ba? Sa Sigay na or what ng mga church? Ang itatanong sa iyo ng Diyos, good and faithful servant. Kaya, yung pagiging born again ay hindi po yan biro-biro. Yan ay mismo buhay natin, mismo karakter natin ang involved dyan. Ang siyang nagpapakita na talagang tayo ay tunay na born again. Ang last, Matthew 7:21, pakibukas mga kapatid. At dito na po tayo magtatapos, Matthew 7:21. Tingnan po natin kung ano yung sinasabi ng Matthew 7. Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos na mayroon pong pagmamahal. Hindi po layunin ng Bible na saktan yung ating mga damdamin, kundi ituwid tayo sa ating mga maling pananaw. So ano po yung sabi ng Matthew 7:21? Hindi lahat na lumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yun po yung nahirap dito. Hindi lahat. So, ano po yung katunayan na talagang ikaw ay pwedeng makapasok sa langit? Sa verse 22 ay sinabi, dito po sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ano po yung katunayan? Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. So kung sino yung nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, kung sino yung pinatawad ng Diyos, kung sino yung nagkaroon ng spiritual trigger, na nagkaroon ng changes yung life, yun yung makakapunta sa langit. At ang sabi po ng Bible sa verse 22, sa araw ng paghuhukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan? Yun po ang matindi, pangalan pa ng Panginoong Jesus ang ginagamit. Di po ba? Hindi. Yun ang maraming nagsasabi, Panginoon, ito po yung mga sorcerer, ito po yung mga nangkukulang, mga kabilang yung mga taong hindi kumilala sa Diyos, pero akala nila, ikonektado sila sa Panginoon, yung mga manggagamot, ng mga rituals. Ito po yung magsasabi, di ba?
kapag pinapalayas nila yung mga demonyo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, namimisa yung mga hindi nyo napansin, even mga pare, kaya nilang magpalayas ng mga diablo. Di ba? Hindi naman sila born again, pero bakit? Naitanong nyo na yun? Bakit pastor, yung mga pare, yung mga sikta, hindi naman sila na born again, pero bakit nakapalaya sila? Ito po ang sagot. Kasi, ang pangalan ng Panginoon ay mayroong kapangyarihan. Na talagang kapag binanggit mo na in Jesus' name, sabi nga, there's a power in the name of Jesus. Na kapag binanggit mo talaga yung pangalan ng Panginoon sapagkat ang pangalan ng Diyos ay makapangyarihan, pwede mong palayasin ang mga diablo. So ang tanong, sila ba ay mapupunta sa langit? Sila po ay hindi makakapunta sapagkat sila po ay talagang ginagamit lang nila yung pangalan ng Panginoon sa pansarili nilang kakayahan. Sa minsan, si Satan, pwede rin magpapakait. Di ba? Pwede rin gumawa ng pagpalagan. Kaya, yun po ang sabi ng Matthew 7:21 na hindi lahat yung mga magkukulang na pinagreklamo nila sa Diyos. Sabi nila, nagtawas ako sa pangalan mo. Oo. Gumaling yung pinagaling ko. Pero hindi nila alam na ang kapangyarihan ng Diyos is powerful at kailanman hindi madadaya ng tao ang Panginoon. Kaya ang Bible na po, yung nagbibigay ng pabala, ano po yung kanyang pabala? Ang mga kapasok lamang sa langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama o yung mga naborn spiritual trigger. Di ba? Kaya sa araw, ano sabi ng 22, sa araw ng pagbukaw, marami ang magsasabi sa akin. May pastor pa nga dito, tingnan nyo. Sa mga araw ng pagbukaw, marami ang magsasabi sa amin, Panginoon, hindi ba't nagpalayas kami, nagpahayag kami ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas kami ng mga demonyo, gumawa kami ng kamabalahan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, ito yung mga kalungkot, hindi ko kayo minala. Lumayo kayo sa akin, kayong mapagawa ng masama. So, may pastor po dito yung nangaral yung mensahe. Kaya, yung mga nagpapastor-pastoran, yung ang magkakaalam sa pagiging pastor is posisyon, trabaho, pagalingan, wala namang pagbabago, delikado. Kasi dapat, more on the Bible, yung ating itinuturo. Dapat ang ating itinuturo ay nagbabago ng buhay. Kasi yung Bible, nagbabago siya ng buhay. Pero kung puro wisdom lang, puro English lang, wala namang nagbabago, minsan tinatamad pa yung member makinig kasi hindi nagtatagalog kasi puro English. At higit sa lahat. Kaya, mga kapatid, ang pagiging isang Kristiyano is seryoso ang gawa. Hindi biro-biro, hindi pag-aanib sa anumang religion. Sasabihin mo, hindi mga nagpapastor-pastor lang yan. Pag ganun po ang ating pananaw sa ating sarili, sigurado, na darating ang panahon na tayo nila nagsasabi, minsan, Lord, naging faithful naman ako sa iyo. Nagpapagalit ako sa ministry, nakayan ako, nagpapapon. Pero, ang malungkot na sasabihin sa atin ng Diyos, hindi kasi natin magiging kailangan ng Panginoon. Alam ng Diyos yung puso ng tao. Kaya dito nga siya nakatingin sa puso natin. Hindi na tinignan kung ano yung itsura natin. Hindi na tinignan kung ano yung suot natin ng piling ko. Napakatalino ni Lord, dito siya tumingin sa puso natin. Kasi kung sa pagandang lalaki lang, mas maraming magandang lalaki sa atin. Kung sa pamatsuman lang, maraming matso. Mas matso sa atin. Kung sa patangkaran, mas maraming patangkad sa atin. Kaya napagaling ni Lord, dito siya pumasok. Kasi dito madadaya. Ang puso, kailanman hindi madadaya. Kaya sabi na, kung hindi mo sasabihin natin, nagmumula sa puso, kung ano yung nilalaman ng puso natin, yung lumalabas sa bibig natin.
Kaya kung blessing, yung lumalabas sa bibig natin, ibig sabihin, pagpapala talaga ang laman ng puso natin. Kaya kung masasama ang salita na lumalabas sa atin, ibig sabihin yun talaga yung puso natin. Minsan, ganun yung katuwiran ko na minsan, ay Christian ako, nabigla lang. Minsan, laging ganun minsan yung katuwiran natin, ay nabigla lang ako, kaya ako na ganun. May pinto pa nga dyan eh. May pinto dyan na, maaga yung isang maghihipon, matin sa church, naunahan niya po si pastor. Ngayon, dahil kung sila ni pastor, tumamo itong yung people kung naging ni pastor. Tapos, kung nandun sa pinto si pastor, binulat niya si pastor. Sabi niya, bulaga! Sabi niya, ay! Nabunga! Tapos sabi niya, nabigla lang ako. Nabigla lang. So, may ganun ba? May nabigla lang. So, ibig sabihin kung ano yung laman ng puso mo, kahit kung nagulat ka, si Kristo pa rin yung lalabas sa puso mo, kahit madapa ka. Ako, naranasan ko, ilang beses yung nadapa. Pero sabi ko, in Jesus' name. Pero kaya na magkakataon talaga tayo, no? Yung parang kasi dati ganito, okay lang makapagsalita ng masama kasi nabigla ka lang, nadala ka lang ng galit. Okay lang. Parang ganun yung visit natin, pero na-realize. Hindi sabi ko, ano may mali? Kasi sabi ng Bible, kung ano yung naman ang puso natin, yun yung lalabas sa bibig natin. Kaya, nag-pray ako, kontrolin mo talaga yung sarili. Kasi kung tayo lang yung sasabihin natin, kung kontrolin natin hindi magmura, kung hindi natin hindi makapagsalita ng masama, hindi natin kaya. Pero dahil mayroong power yung salita ng Diyos, bago pa lang natin sabihin, ibigilan mo lang. Kasi, nasasabi mo, I am born again. Ang born again, mayroong spiritual na born. Mayroong isang bagong buhay. So, pinadayan na po tayo ng Panginoon. Kaya, huwag natin sayangin ang pagkakataon ito. Na ngayon, nalalaman natin, na itong born again pala is hindi relihiyon, is hindi pala siya pagpapamimbero sa church, hindi pala siya pagiging mabait, kundi mayroong spiritual rebirth, mayroong bagong buhay, isang bagong nilalang, yun yung tunay na born again. Kaya kung sa tingin mo, mamumay pa ako sa kasalanan, isurrender mo yan sa Panginoon. Ipag-pray mo sa Lord, magbasa ka ng Bible, suriin mo yung Biblia. Sapagkat ang salita lamang po ng Diyos ang makakapagbago sa atin. Hindi yung isis natin, hindi yung mga malalapit sa atin, hindi yung pastor natin, kundi natin ang salita lang ng Diyos ang makakapagbago talaga sa atin. Hindi minsan, hindi nagagaling, hindi sa galing ng pastor nag-preach, kaya ka nabago. Hindi po doon. Kaya ka nabago dahil buhay talaga sa puso mo ang salita ng Diyos. Kahit kasi anong preach namin, kahit anong preach ng pastor, kahit gaano kagaling yung pastor gumawa ng outline, once na yung puso mo hindi interesado sa salita ng Diyos, walang impact, walang pagbabago, wala talagang pagbabago sa'yo. Kahit hindi pa mag-church ka, kahit bayaran mo pa si pastor na araw-araw, pastor, punta ka sa church, pritsan mo ako ng salita ng Diyos kasi kailangan ko. Pero kapag yung puso natin ay sarado, kapag yung puso natin ay puno ng kasalanan, yun po yung mahadlang na kahit katiting man lamang yung walang papasok sa puso natin kasi mayroong kasalanan. Kaya nga sabi ng natin mga puntos, diba? Iiwan ng kasalanan, i-desire na paglingkuran ng Diyos kahit hindi tayo perfecto. Kasi pag nawalan ka na ng interest sa salita ng Diyos, mismo yung sarili mo, ilalayo mo talaga sa Diyos. Yun yung dahilan. Kapag may pride, yung heart natin, ilalayo mo talaga yung sarili mo sa Diyos. Ayaw mo magaligtan kasi matatamaan ako dyan eh. Minsan, may mga pagkakataon na tayo po ay tinatamaan sa salita ng Diyos, hindi upang tayo ay ikundina na masama tayo, kundi nais ng Diyos na ituwid mo yung pananaw mo sa buhay mo habang may pagkakataon pa, habang may oras ka pa, habang pwede mo pang baguhin, habang pwede ka pang magseryoso. Kasi darating talaga ang time namin dito sa mundo na tayo ay maghihinga. Na kahit yung tuhod natin ay manghihina at hindi na natin kaya ihapang. Buksan ko natin mga ngaral 12.1. Sa tulad po ng mga ngaral,
Dito lang po tayo magtatapos mga kapatid. Atin lamang pong basahin dito. Maglat po ng mga magal. Chapter 12, verse 1. Kasi darating po talaga yung point, mga kapatid, na tayo ay manghihina. Ito po yung sabi ng Bible, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng buhay. Sa verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makupli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya habang bata pa tayo, so ang pananaw ng mundong ito, i-enjoy mo habang bata ka, magsaya ka, kasama ng mga friend mo, pero yung paanyaya ng Diyos ay baliktad. Habang bata ka pa, ibigay mo sa akin yung buhay mo, magpagamit ka sa Diyos. Kasi darating yung time na kahit gustuhin mong paglingkuran ng Panginoon, wala ka nang magagawa kasi mahina na yung tuhod natin, mahina na yung physical natin, mahina na yung katawan natin. Darating at darating tayo sa point yan. Kaya habang may panahon ka kapatid, inaagayahan ka ng Diyos na yung buhay mo, isurrender mo na ngayon sa Kanya. Huwag mo nang sabihin na mamaya na Lord, mamaya na, bata pa ako, malakas pa ako, 17 pa lang ako, 16 pa lang ako Lord. Sa Kanya, i-enjoy mo muna yung kabataan mo. Kapatid, taas ang pananaw ka na maling pananaw. Ang pananaw ng Diyos, habang bata pa tayo, ibigay natin yung ating buhay, magpagamit tayo sa Diyos kasi malakas pa tayo. Marami pa tayong magagawa para purihin at sambahin ng ating Panginoon. Marami pa tayong mga efforts na pwedeng gawin. Pero kapag mananda ka na, at nilubugan ka na ng panahon, ang sabi, alalahanin mo ang Diyos bago makumpli ang sikat ng araw, magdilim ang buwan, at ang mga bituin. Bago ka matapunan ng makapal at madilim na ulap, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Darating at darating ka dyan. Ngayon malakas ka. Mamili ka, mag-decide ka lang. Kanino ko ba talaga magamit yung sarili ko, yung lakas ko, yung talino ko, yung galing ko? Kanino ba talaga? Sino ba makikinabang nito? Ang mundo ba o ang Panginoong Jesus? Na nagbigay sa akin ng isang bagong buhay, kapatawaran ng mga kasalanan at katiyakan ng kaligtasan. So, ganyan po ang in-offer sa atin ng Panginoon. Kaya habang bata pa tayo, sigapin po natin na ang ating buhay ay naibigay sa Panginoon. Sa kakapag-decide, kapag nag-wheelchair ka na, sasabihin mo sa apo mo o sa anak mo, anak, apo, dalhin mo ako sa simbahan, itulak mo yung wheelchair ko, gusto ko mag-worship sa Lord. Diba? Aantayin mo ba na pagbaba ng sasakyan, binubuhat ka na lang at makikiusap ka pa sa mga mahal mo sa buhay? Ako, pakilala ng ano ko, buhatin mo ako papuntang church. Kasi gusto mong mag-worship sa Lord. May mga ganon. Kung kailan na-realize natin na matanda na tayo, parang wala na tayong silbi, saka pa tayo lalapit sa Diyos. Ito po yung matindi. Yung malakas ka, hindi mo inaalala ang Panginoon. Wala siya sa mga plano mo. Pero nung nanghihina ng tao, babalik siya sa Diyos kasi ang Diyos ang gumawa sa kanya. Kahit hindi pa siya born again, once na siya makaranas ng katandaan, babalik siya sa Diyos. Pero huli na ang lahat. Wala nang sapat na kakayahan at pangunawa. Depende na lang sa grace ni Lord kung talagang mayroong isang tao na magpapaliwanag at maghahatid sa kanya ng tamang katuruan sa Bible para siya ay maligtas. So mga kapatid, nawa ay malinaw o yung ating mga dalit kung ibalik sister sa pinaka-audio video point. Ayan, ito yung mga video point natin.
Bakit kailangan na mag-born again? Sunod, paano nagiging born again? Ayan. Ayan. Ang kapit ni Jesus Christ. And then sunod, ebidensya. Dito lang pa muna tayo yun. Yung ebidensya mo, ay napakahalaga dahil yung evidence. At yan po mismo ang buhay mo. So sana, malinaw sa iyo na hindi relihiyon, hindi pagsali. Sabi ng guro po ng simbahan, ang pagiging born again. Ang pagiging born again ay nagmula sa Panginoon, is spiritually rebirth. Kaya si Nicodemo, di ba? Sabi niya, kasi si Nicodemo, sobrang tanda na. Tapos yung buhay niya, hindi pa dapat sa Panginoon. Sabi niya, paano pa ako magiging born again? Paano pa ako ipanganak? Kaya matanda na. So yun na po yung sagot. Ang born again is not a religion, is not a group. No? It's a relationship with God. Sana naging malinaw na sa iyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe na kami pong nilalakay sa mga ganito. Maraming salamat, Panginoon, sa linaw ng aming po pinag-aralan. Salamat po sa iyong mga mensahe. At salamat po, Panginoon, sa iyong katalinuhan na binigay po sa bawat isa sa amin. At nawa, ito na po yung magbubukas na naging malinaw na sa amin kung ano ba talaga yung pagiging born again. Ito po ay kami nilubos na nagpapasalamat kasi binigyan mo kami ng ganitong pag-aaral at panglubos ko namin yung anuhan. Salamat po sa iyo. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. No. Yeah, prayer. Prayer muna. Prayer. Basta prayer ng ano. Akala ko yung closing mo sa Di ba tayo manalangin? Sa ating pong kahit sino pa rin sa mali, Panginoon, pero yung nagpapasalamat sa mga biyaya po na kaloob mo sa ating ng Diyos. Ito po ang gunay na ang pagdadala sa mga Panginoon. Gusto ko kami pagpalain patuloy na i-sustain ang aming mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Napaka-importante din, Panginoon, yung lakas ng aming katawang pisikal para magamit namin, Panginoon, sa mga araw-araw na ng buhay ng Panginoon. Dito po kami nakasigla, maayos, higit sa lahat ay malakas na mga katawan. Yung pagsiganon ay patuloy namin mga malagaan ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy namin mga provide ang aming mga kailangan sa araw-araw. Sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ay ko yung sa ating singkip. Dito po natin. When the road is so when the trumpet of the Lord raised him, when the trumpet of the Lord shall sound, such a and the morning breaks eternal bright and flame, when the same of you shall gather over all the others. And the road is full and yonder out again. When the road is full and yonder, when the road is full and yonder, when the road is full and yonder, when the road is full and yonder out again. On the bright and cloudless glory, when the dead and the glory of
When all the life is over and we're more than what we see, and the road is full of laughter out again. When the road is full of laughter, when the road is full of laughter, when the road is full of laughter, when the road is full of laughter out again. Ating announcement sa Sunday po ay ating family fellowship ulit last Sunday. So, tulad po ng ating mga nakasanayan ay dito po tayo maglalat sa ready po natin yung ating po hindi madala. At yung ating po mga prayer meeting, nagpapatuloy din every Wednesday. So kami po ay laging narito upang patuloy na manalangin. Ipanalangin din po namin kayo. So mas okay po sana kung kayo ay makadalo rin sa ating po ginagawa na prayer meeting. Nagsisimula po kami ng 6 hanggang 7. Yun po, doon po tayo nanalangin palagi sa lahat ng ating mga prayer concern at mga personal prayer. So, and then yung ating pong home visitation and Bible study ay nagpapatuloy din. Kahapon po, noong Saturday, kami ay namin na Brother J.R. Dumala. So, kami po ay nakapag-Bible study doon. And next po ay Pagkaragaw. Sa inyo po tayo sa Saturday. So, yun po kung sino po yung mga kasama ay pwede po tayo sumama doon upang patuloy na ano din po yung ating home Bible study parang fellowship na rin natin. So, antiba po yung ating po isang tri-service, no? Patuloy po natin ipag-pray at ipanalangin na maging successful. So, meron nga po palang in-offer si Brother Joseph, na doon daw po sa Nabili, meron po siyang alam na resort na 50 pesos lang yung entrance, tapos libre na daw po ang mga bata, priority daw po yung mga Christian. So, yun pong venue na yun ay pang-ating lang daw. So, siya na daw po ang bahala rin, sagot niya na ang cottage natin na 1,000 daw yung nakamalaki. So, kung okay po sa inyo yun, ay ang pangalan po nung pwede daw po i-search nyo sa Google yung White Wave Beach Resort. So, doon daw ay maganda. At pinapriority doon ang may-ari yung mga Christian, lalo mo mayroong baptism na gagawin. Yung daw ay exclusive lang doon sa sabi niya kung okay sa atin na 50 pesos yung entrance, tapos yung mga kids daw ay libre na, siya daw ang bahala sa ating cottage. So ang kailangan lang po natin ay yung ating dadaling pagkain at saka sasakyan. So, kung sakali man na ito ay ating ma-finalize, kung okay sa inyo ang ganong settings, so doon po tayo sa sinasabi ni Brother Joseph. So wala siya ngayon, hindi ko alam kung baka sa days siya ay mga galing. So yun po yung kanyang sinabi sa akin at yan po ay ating mag-uusapan ng mga table po maayos po yung gano'n. So sapagkat sa April po ay ating at yun po hindi pa nababautismuhan at kung gusto niyo pong mag-baptism, so mayroon ka naman na pong mag-commit. Siguro sa last Sunday, mga 2 p.m. ay ituturo ko sa inyo. So magkakaroon po tayo ng parang seminar para malinaw sa inyo kung ano yung baptism. Para hindi lang tayo basta magpabaptize,
kundi malinaw sa puso't isip natin kung ano ba yung kaulugan sa buhay ng isang tao. So, yun lamang po at patuloy niyo po ipag-pray yung aming pong plano na pagsusuluin. No? At siguro po ay mag-uumpisa na rin tayo dyan sa pagtuturo. No? Doon sa gusto na pagpaturo ng sulwini ay siguro pagkatapos po natin turuan si Sister Clarice, si Brother Ron at yung iba pa na gusto mag-baptize ay susunod po natin yung pag-aaral ng Boys Sulwini. So yun naman po, isalin niyo po yun sa ating mga prayer concern at sa ating mga personal prayer. So tayo po ay sa ating po palang ay Carlo Digor. So ngayon po ay Madugalo Senior and Family. Sa next po ay sa next Sunday ay Duragid. So sa Starasyon. So sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay mag-closing prayer. Sa muli kami lang kayo may nagpapasalamat sa aming pong natapos na gawain. Maraming po salamat sa lahat ng nito na kami po ay pinagpala po spiritual. Panginoon, dalangin po namin na ingatan po kami sa aming pag-iwalay, sa aming pong pag-uwi o Diyos. Kami ay iyong gabayan, ingatan na kung paano nakarating dito ng maayos at ligtas, ganoon din po kami buhay, Panginoon. Ikaw po ang sa mga inataas namin sa aming mga buhay at patuloy na pag-bless sa lahat po ng gagawin namin Panginoon. Ang bawat isa ay patuloy ang tumatawag sa aming mga pagsulong sa buhay. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pamumuhay bilang iyong mga. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Magdalangin po tayo ng ating Panginoon.